Mga kwentong pambata. Si Belinda at Bellamont. Ang pagkalembang ng mga bells ay masayang tunog at talagang nakakaaliw. Pero alam niyo ba na ang pagtunog ng mga ito, sa totoo lang ay ang masasayang pagkanta ng mga munting nilalang na naninirahan sa loob ng bawat kampana. Ngayon sa isang kaharian, may dalawang malalaking tore. Bawat isa ay may malaking kampana. Isa sa mga ito ay pinatutunog kapag may pinanganak na prinsipe. At ang isa naman ay para sa prinsesa. Ngayon, uumpisahan na natin ang kwento. 200 taon na at wala pa ring prinsesa ang ipinanganak sa kaharian. Ang mga bell people sa bell na ito ay talagang pagod na sa paghihintay na mapatunog ang bell nila. Kaya isang araw, sila ay nagpulong. Alam niyo bang 200 taon na? 200 taon na rin mula noong huling tumunog ang bell natin. Hindi ito maganda. 10 taon na ako, pero hindi ko man lang alam ang pakiramdam ng patunugin. At kaya naglagay ng malaking karatula ang mga bell people sa kanilang bell. Ito ang aming bell. Babalik kami makalipas ng 50 taon, kaya bawal pumasok. At umalis sila para maghanap ng mga bell na pwedeng tirahan. Nagpunta ang ilan sa mga bell ng eskwelahan, ang iba sa mga bell sa leeg ng mga baka, ang iba naman sa mga bell ng laruan ng mga sanggol. Sa mundo ng mga bell, mayroon ding mga bell villains. Mga nilalang na tamad at masasama. Hindi nila gustong magtrabaho at magbanat ng buto o tumulong man lang sa iba. Kaya nang makita ng mga tamad na bell villains ang isang malaking bell na walang laman, agad nila itong inukupahan. Isang kampana ang 200 taon nang hindi tumutunog. Tamang-tama ang lugar na to para maging tirahan natin. Walang kahit anong trabaho. Walang mag-iistorbo sa pahinga natin. Napakasaya naman ito. 30 taon na naman ang lumipas. Hindi na patunog ang bell dahil wala pang prinsesa ang pinapanganak sa kaharian. At ang kaharian ay pinamumunuan lamang ng mga prinsipe na pinanganak hanggang sa ngayon. Ang mga bell villains ay namumuhay sa katamaran at talagang hindi na nagtatrabaho. Tapos, isang napakagandang araw, matapos ang 230 taon, sa wakas, isang prinsesa ang ipinanganak sa kaharian. Oh, lahat ay natuwa at nagdiwang sa kapanganakan ni Prinsesa Belinda. Dahil sa wakas, isang prinsesa na ang mamumuno sa kaharian matapos ang napakaraming taon ng paghihintay. Ang mga tagapagpatunog ng kampana ay nagmadali upang patunugin ang mga bell ng 100 ulit dahil sa tuwa. At hindi ito nagustuhan ng mga bell villains. Sino ang nangistorbo sa tunog namin? Nagkaroon kami ng kapayapaan sa wakas. Tapos pati yun na istorbo, hindi kami makakapayag dyan. Kailangan nating turuan ng leksyon ng masamang prinsesa na yan. Kaya pumuslit ang mga bell villains sa palasyo sa gitna ng gabi. Nagpunta sila sa silid ng prinsesa at Isinusumpa ka namin, prinsesa, nang dahil sa iyo nasira ang pahinga namin. Mula ngayon, lahat ng araw maliban sa linggo, kapag pinakita mo sa iba ang mukha mo, magkakasakit sila ng isang buong linggo. Kaya walang sino man ang gugustuhin makita pa ang mukha mo. Mababali lang ang sumpa pag nakahanap ka ng bell na may 200 taon nang hindi tumutunog. At iyon na nga ang nangyari. Ang sino mang makakita sa mukha ng prinsesa sa anumang araw maliban sa linggo ay nagkakasakit. Kaya kinailangang magsuot ng belo ang prinsesa araw-araw maliban sa linggo. Kinonsulta ng hari ang lahat ng mga pantas at salamangkero ng kaharian. Pero walang sino man ang nakakaalam kung paano mababali ang sumpa. Ilang taon pa ang lumipas. Isang araw ng linggo, nakakita ng sugatang paniki ang prinsesa. Kahit natakot ang prinsesa sa mga paniki, inalagaan pa rin niya ang isang ito. Oh, kawawa ka naman. Nasaktan ka yata. Heto, komportable ba ang pakiramdam mo? Hihingi ako ng gamot para sa sugat mo. Prinsesa! Ah!
nakapagsasalita ka? Nakapagsasalita ang lahat ng nilalang, prinsesa. Pero ang mga may busilak na kalooban lang ang talagang nakakarinig at isa kang taong may busilak na puso. Pero kung totoo nga yan, sana hindi ako isinumpa, kaya... Oh, yan ang sumpa ng masamang Bell Villains nung pinanganak ka. Nakalambitin ako sa puno sa labas ng bintana mo, kaya narinig ko ang lahat ng mga sinabi nila. Kaya sinabi ng paniki ang lahat ng tungkol sa mga Bell Villain. At mababali ang sumpa kung makahanap ang prinsesa ng 200 taong gulang na kampana na hindi pa napapatunog. Lubos na natuwa ang prinsesa. Nagpasalamat siya sa paniki at agad na nagtungo sa mga magulang niya. Ama, gusto ko pong maglakbay para hanapin ang bell na yon. Isang bell na hindi na tumutunog na may 200 taon na? Saan mo naman ito makikita? Kung meron talagang sumpa, sigurado ako na may pangontra rin dito sa kung saan. Ipadadala ko ang mga kawal ko para hanapin ito. Hindi mo kailangang umalis. Kapalaran ko po ito, Amang Hari. Ako ang dapat na maghanap noon. Pakiusap. Tama ka. Kapalaran mo yun. Ingatan mo ang sarili mo, anak. Kaya umalis ang prinsesa para maghanap ng lumang bell na may 200 taon nang hindi pa tumutunog. Lumapit siya sa mga salamangkero at mga pantas pero walang may nakakaalam ng ganong uri ng bell. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa isang kuweba, may narinig siyang tunog. Sinong nariyan? May espada ako, kaya huwag kang lalapit sa akin. Wow! Teka! Sandali lang! Kumusta? Ako si Prinsipe Bellamant ng lupain ng Cansburg. At anong ginagawa mo rito? May kinagagalak din kitang makilala. Isinumpa ako at para sa kaalaman mo at naghahanap ako ng gamot. At ikaw, anong ginagawa mo sa kuwebang ito? Ano naman ang sumpa sa'yo? Diyan pa lang sa pananalita mo, isinumpa ka rin ba? Oo. Ginoo, kapag ipinakita ko ang mukha ko sa kahit anong araw maliban sa linggo, magkakasakit ka ng buong linggo. Wow! Ang sama naman ng sumpang yan. Ang sa akin ay regalo ng diwata ng kamalasan dahil nalimutan siyang imbitahan ng mga magulang ko sa araw ng binyag ko. Isinumpa niya ako na sino mang makakita ng mukha ko kapag linggo ay mamalasin ng isang buong linggo. Maayos naman ako sa ibang mga araw. At huhulaan ko, naghahanap ka rin ba ng lunas, ano? Oo. Naisip ko na ito ang kapalaran ko. Kaya nararapat ko itong gawin. Anong gamot sa'yo? Isang 200 taong gulang na bell na hindi tumutunog. Ano naman ang sayo? Kailangan kong magkaroon ng 200 taong gulang na mga bell na parehong naroon sa iisang lugar sa loob ng 200 taon. Dapat tumunog ang mga ito ng buong 20 minuto. At Madali lang itong gawin, hindi ba? madali. Hindi yun madali. Una sa lahat, saan ako makakakuha ng 200 taong gulang na kampana na nasa iisang lugar sa loob ng 200 taon? Kahit na mahanap ko man ang mga yun, 200 mga bell na tumutunog sa tenga ko. Nag-iensayo ako na makinig sa 10 bell. Pero hindi ako tumatagal ng kahit na 1 minuto. Paano pa kung 200 mga bell? Sigurado ako na mababaliw ako nun. Pero kailangan ko subukan makahanap ng gamot. Hindi pwedeng lagi kong itatago ang mukha ko tuwing linggo ng ganito buong buhay ko. Paano kaya kung magsama tayong dalawa at tulungan ng isa't isa? Ganun na nga! Kaya ang prinsipe at prinsesa ay nagdesisyon na gamutin ang sumpa nila ng magkasama. At di nagtagal, naging mabuti silang magkaibigan. Isang gabi, nagkaroon ng isang kakaibang pangyayari. Naglalakbay sila patungo sa isang nayon at isang kariton ang nakasalubong nila. Ang bell sa leeg ng baka ay tumutunog. Pero habang papalapit ito sa prinsipe at prinsesa, narinig nila ang mga bell people na kumakanta ng kakaibang awitin. Nariyan sina Belinda at Bellamant
Alam namin na ang gusto ninyo. Sundan ang gabay sa paglalakbay. Bigla na lamang huminto ang kariton. Tumigil ang tunog ng bell, ganun din ang kanta. Nang sumunod na gabi, nakahanap ng masisilungan ang dalawa sa gusali ng isang paaralan. Gustong patunugin ng anak ng tagapagbantay ang bell. Kahit na hindi pumapayag ang ama nito, naaaliw pa rin siya na patunugin ang bell sa gabi. Kaya pinatunog nito ang bell ng paaralan at nagsimulang tumawa. Habang pinatutunog ito, may narinig uling kanta sina Belinda at Bellamont. Oh, magpunta sa direksyon ng North Climb. Sa likod ng puting bundok naroon, naninirahan ng Bell Enchanter. Siguradong babaliin niya ang iyong sumpa. Pagkaraan ni na Prinsesa Belinda at Prinsipe Bellamont sa likod ng puting bundok, nilapitan nila ang isang kakaibang kubo na tila hugis higanting bell. Puno ng mga bell vines ang malinis na hardin. Bago pa man sila kumatok, nagbukas ang pintuan. Inaasahan ko kayo. Tanggalin mo ang iyong belo, prinsesa. Walang kahit anong sumpa makakaapekto sa akin. Alam mo na darating kami? Alam mo ang tungkol sa sumpa? Tama ka. Sinabi sa akin ng mga bell. Alam mo bang nakakapagsalita at kumakanta sila ang mga munting bell people? Oh, tama ka riyan. Pero kakaiba ito. Naririnig mo sila dahil isa kang salamangkero. Pero kami, paano? Paanong bigla na lang naming naririnig ang mga ito? Kahit sa buong buhay namin, palagi kaming nakakarinig ng mga bell. Alam nyo, kailangan ng kung anong espesyal para sa isang espesyal na lengguwahe para maintindihan mo ito, prinsesa. At ang bagay na ito ay tunay na pag-ibig at tunay na kabaitan. Bakit? Hindi ba nagawa mong marinig ang tinig ng paniki dahil dito? Tama ka. Sa parehong paraan, nagawa niyong marinig ang mga bell dahil sa tunay na pag-ibig sa pagitan niyong dalawa. Tunay na pag-ibig? Ano? Hindi niyo ba napansin? Naglakbay kayo para hanapin ang inyong kapalaran at nahanap niyo ang isa't isa. Kayong dalawang nakatakda sa isa't isa. Magkasama kayo sa napakahirap na paglalakbay na ito. Kaya, gusto niyo ba ang gamot muna o maghapunan muna? Ang gamot na muna. O siya, sige. Masarap ang luto kong sopas. Pero sumunod muna kayo sa akin. Dinala sila ng salamangkero sa isang malaking silid na puno ng mga bell. Nilapitan niya ang mga ito at nagtanggal ng isang bell. Ito ay para sa'yo. Nakita mo ang hardin ko, hindi ba? Naisip ko na mas maganda kung magpapatubo na lang ng bell vines kaysa sa totoong mga bell at kaysa sa normal na mga bulaklak. Kaya ginawa ko ang bell na ito na may mga buto ng buhay. 200 taon na ito, pero hindi ko pa ito napeperpekto. Hindi ito napapatunog. Heto, subukan niyong patunugin. Sinubukan ni Belinda at totoo nga ito. Hindi tumunog ang bell at tuluyan nang naglaho ang sumpa. Nawala na ang sumpa mo. Ito ang unang beses na nakita natin ng maayos ang isa't isa. Sumunod ka sa akin. Madali lang gamutin ang iyong sumpa lalo na narinig mo na ang tinig ng mga munting nilalang. Dinala sila ng salamangkero sa kabilang silid na puno ng mga bell na pinagsasama ng higanting lubid. Hinatak niya ng malakas ang lubid at 200 mga lumang bell ang nagsimulang tumunog. Pero sa halip na pagkalembang ang naririnig nila Belinda at Bellamont, ang pinakamagandang himig ng isang orkestra ng mga bell people ang narinig nila. Nagpatuloy sa pagkanta ang mga bell people. Hindi nila namalayan na lumipas na ang 20 minuto at nawala na ang sumpa ng prinsipe. Pwede ka bang maisayaw? Wow! Nawawala na ang sumpa mo. Masaya ako para sa'yo. Kaya sina Belinda at Bellamont ay nakauwi na sa kanila nang wala ng sumpa.
Pinamunuan ni Belinda ang kaharian niya at si Bellamont naman ay namuno ng may talino, katapangan at kabutihan. Ang pagkakaibigan nila ay lalong lumalim at di nagtagal natanggap nila na nahuhulog na sila sa isa't isa. Nagpakasal sila at namuno ng magkasama. Kung pag-uusapan naman ang masasamang Bell villains, nang matapos ang 50 taon, nagsibalikan na ang mga Bell people at pinalayas ang masasama. At kaya, nang magkaanak ng babae sina Belinda at Bellamont, ang malaking kampana ay matagal na pinatunog sa buong kaharian. At naging masaya ang mga Bell people dahil nakabalik na sila sa kanilang tahanan. Sa buhay, lahat tayo ay humaharap sa mga kamalasan. May kanya-kanya tayong munting sumpa. Pero kung magiging matapang tayong harapin ang mga ito, gaya nila Belinda at Bellamont, walang kamalasan ang makakahadlang sa ating kaligayahan at tagumpay.